Hello sa inyong lahat! Bali sa video na to ay gusto ko kayong bigyan ng idea kung magkano ba talaga ang malinis na sinasahod ng mga nagtatrabaho dito sa Spain. Alam ko naman na may idea na kayo dahil nakakapanood na kayo ng ibang mga vlog regarding sa magkano ba ang sinasahod na nagtatrabaho dito. Pero gusto kong i-elaborate na yung sinahod ba natin sa ating mga amo ay wala na ba yung magiging bawas o meron pa yung mga deduction na mangyayari. Ganito yan. Pagdating nyo dito sa Madrid, Spain at magte-take kayo ng interview, ang bawat employer ay may iba't iba ng offer na sahod. Ang pinaka-minimum na ngayon ay 1,080. Pero meron tayong mga kababayan na mga bago lang na ang sahod nila ay 1,200. Meron pang ibang mga sinuswerte 1,300. Pero minsan yung 1,300 ay kasama na doon yung bonus nila. Para hindi na magbabayad ang employer or hindi na magbibigay ang employer ng bonus kapag June at saka December. Yan. At tatandaan nyo, pag magtitake kayo ng interview, if ever mag-offer ang employer ng mas mababa pa sa 1,080, itry natin na makipag-negotiate at sabihin natin na ang minimum na po ngayon ay 1,080. Okay, ngayon, i-explain ko sa inyong mabuti. Halimbawa, nakapag-take na kayo ng interview at napag-usapan nyo ng amo nyo na ang sahod mo ay minimum lamang na 1,080. Yun ang iyong matatanggap at hindi na yung mababawasan. Either na lamang kung ito ay cash na ibibigay sa iyo o kaya naman ay kinuhanan kanya ng bank account which is kasama na doon ang private insurance. Yan, halimbawa 1,080 ang sahod mo, then depende sa iyo. Dito kasi sa Spain ay depende sa tao ang mga expenses. Bale, natanggap mo yung salary mo na 1,080. Siyempre, kapag day off natin, ang gusto natin ay tumira tayo sa labas. Ibig sabihin, kukuha tayo ng boarding house. Siyempre, bago ka naman pumunta dito, o pagdating mo naman dito sa Spain, ay meron kang boarding house. Ang boarding house dito, per month is 120. Yun yung stay-in. Ibig sabihin, every Saturday and Sunday ka lang uuwi doon sa boarding house mo. 120 ang bayad doon. Yun ay kasama na lahat, tubig, kuryente, wifi. Wala nga lang kasamang pagkain doon. Ngayon, dahil hindi pa kasama ang pagkain doon, kailangan mong may allowance para sa pagkain mo. Ngayon, ang boarding house ay 120 euro. Siyempre, mamamasahe ka pa, ipagpalagay natin na kailangan mo sumakay ng metro. Ipagpalagay natin na hindi naka-promo kasi mas maganda magbigay tayo ng example yung hindi naka-promo. Kasi ngayon ay naka-promo pa ang transportation. Ipagpalagay natin hindi naka-promo, ang just biyahe ay 12 something. Ipagpalagay na natin para walang putal, 13 euro. Siyempre, food allowance mo kapag day off mo, mostly naman kasi ang mga stay-in, ang day off nila ay mula Saturday ng hapon hanggang buong araw ng linggo. Bali, ilang kain yun? Kung hindi ka nag-lunch sa amo mo ng Saturday, lunch sa dinner ng Sabado, then breakfast hanggang dinner ng Sunday. Nasa sayo yan kung magkanong budget ang ilalaan mo sa day off na yan. Ngayon, ang in-example ko dito, pag matipid ka, kasya na ang 50 euro or mas mababa pa sa 50 euro. Kasi pwede ka naman bumili ng pang-ulam mo at i-budget mo yon. Mura lang naman ang mga bilihin dito at pwede ka namang magluto. Ayan, 50 euro para sa isang buwan na allowance kapag day off mo. Then, mostly, ang mga tao dito, kahit may wifi sa boarding house at may wifi sa bahay ng amo, ay bumibili pa rin ng internet para kapag nasa labas sila ay meron pa rin silang internet. Pinakang minimum na internet ngayon ay 10 euro. Then, personal hygiene mo, syempre, bibili ka ng sabon, shampoo. Madalang kasi, meron namang mga employer na binibilhan ng mga gamit, yung kanilang mga katulong, sabon, toothpaste, napkin, lahat, provide ng employer. Pero, ilan lang yon. Mostly, ay ikaw ang magpo-provide. Naglagay ako dito ng 20 euro kasi hindi naman ganun kamahal ang mga ano dito. Depende na lang kung ang gusto mo mga product ng personal hygiene mo ay from Pilipinas, yung mga papaya soap, medyo may kamahalan yan, malaragdagan na lang. Ang nilagay ko lang kasi dito yung mura lang. 20 euro lang ang nilagay ko doon. Kasi kapag ang gagamitin natin ay yung mga naandito na, yung product na dito, mura lang.
Tapos, yung extra, naglagay ako dito ng extra na 37 euro. Yung extra na yan, kapag gusto mong kumain sa labas, pero minsan lang, hindi pwedeng lagi-lagi kang kakain. Ipagpalagay natin, kumain ka sa restaurant, sa Eat All You Can, 11 euro. Then, pwede ka pang makabili ng damit kasi 37 euro. Yung nilagay ko dito, nasa sayo kung paano mo ibabudget. Then, ang suma total nito ay 250 euro. Then, yung 1,080 euro, ima-minus natin yung 250, ang matitira na laang ay 830 euro. Ngayon, ang rate ngayon, ipagpalagay natin, ang rate ay 59 pesos kada isang euro. Then, sa peso siya ay nasa 48,970. Yon ang possible na pwede mong ma-save or maipadala sa Pilipinas o kaya yung iba ay i-savings mo. Depende sa'yo kung paanong budget ang gagawin mo. Kasi syempre, tayo mga OFW, nagpapadala tayo ng remittance sa ating pamilya. Kaya yan, 48,970. Yan ang pinaka-minimum na pwede mong ma-save dito kada buwan. Depende pa at swertihan pa yan kung depende kung mas malaki ang ipapasahod sa iyo ng employer. Kasi sa totoo lang, marami akong nakakausap ng mga bago dito at ang kanilang mga sahod ay nasa 1,200. O, pagpalagay natin 1,200, ima-minus mo yung 250, ay di nasa 1,030 o 1,000, nasa 16 mahigit ang iyong magiging income dito. Dito talaga sa Spain, mura lang dito ang cost of living. Nasa sayo kung paano mo ibabudget. Kung gusto mo namang magtipid, pwede naman, marami namang mga employer ang willing na doon ka na mag-stay sa kanila. Hindi ka na magbo-boarding house. Kaya lang syempre, kapag nakatira tayo sa amo, kailangan nating tumulong paminsan-minsan sa kanila. Hindi naman pwede na nakakulong ka lang doon sa kwarto mo. Syempre, maririnig mo na nag-iiyakan yung mga alaga mo. Syempre, kailangan mo lumabas. Hindi naman pwedeng deadma ka lang. Pwede ka namang lumabas. Kapag day off mo, lalabas ka din, babalik ka sa gabi. Pero syempre, aalis ka na naman ng linggo ng umaga, hindi naman pwede na basta ka na lang aalis, hindi ka malang magliligpit-ligpit doon kung doon ka nakatira sa kanilang bahay. Ayan. Nasa sa inyo kung paano nyo ibabudget, kung ano ang inyong plano, kung ano yung goal nyo sa buhay. Ayan, sana sa video na to ay nabigyan ko kayo ng idea kung magkano ang possible na maiipon nyo dito sa Madrid, Spain. Ayan, maraming salamat sa panonood. Sana ay patuloy nyo akong suportahan sa aking mga videos na ginagawa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na ang subscribe button. At para ma-notify kayo na may mga bago akong upload, i-click mo na ang bell button. Salamat!